Kumusta mga kaibigan? Ako ang inyong paboritong fish philosopher at handa na akong ibahagi ang ating espesyal na hula para sa kagat ng isda sa Pilipinas ngayong araw. Ito ang 14 ng Enero, 2026 na taon at masasabi kong may kakaiba tayong pakiramdam para sa araw na ito. Mayroon akong ilang malalim na impormasyon para sa inyo na makakatulong para hindi kayo umuwi nanganga. Handa na ba kayo para sa mga sikreto sa isang matagumpay na pangingisda? Sasabihin ko sa inyo kung bakit ang araw na ito ay maaaring maging isa sa mga pinakamahusay o kung bakit kailangan natin maging mas mapanuri sa ating mga taktika. Ngayon, pag-usapan natin ang mga target na isda at ang ating mga diskarte. Sa panahon ng amihan, ang taglamig sa Pilipinas, kahit na mainit pa rin ang panahon, may ilang isda na talagang lumalabas. Gayunpaman, mahalaga na tandaan mga kaibigan na may mga umiiral na closed fishing seasons sa ilang pangunahing lugar tulad ng Northeast Palawan, Visayan Sea at Zamboanga Peninsula, particular para sa mga isdang tulad ng sardinas, alumahan, mackerel at galunggong, round scad, upang maprotektahan ang kanilang pangingitlog. Kaya't siguraduhin ninyong suriin ang mga lokal na regulasyon bago kayo pumalaot. Para sa araw na ito, narito ang ilang species na dapat nating pagtuunan ng pansin. Bangus, milkfish. Ang pambansang isda natin ay laging game dahil sa mainit na temperatura ng tubig na nasa humigit kumulang 27 hanggang 28 degrees Celsius. Ang bangus ay mananatiling aktibo sa mababaw na baybayin at mga estuaryo kung saan may saganang pagkain. Humanapin sila sa mga bakawan o sa mga lugar na may makakapal na damong dagat. Gumamit ng light tackle gaya ng isang 7 talampakang spinning rod na may light line at mag-chum ng tinapay o lumot. Ang sariwang hipon o maliit na isda bilang pain ay epektibo rin. Isa itong trick mga kaibigan. Subukang mag-cast malapit sa mga gumagalaw na tubig, lalo na sa papalabas na tide, dahil dito sila nagtitipon para manghuli ng maliliit na pagkain. Lapu-lapu, grouper, at maya-maya, red snapper. Ang mga ito ang prize catches ng marami dahil sa medyo tahimik na hangin at mababang tsansa ng pag-ulan, perpekto ang kondisyon para magpabot or mag-snorkeling sa mga bahura at rocky bottoms. Hanapin ang mga lapu-lapu at maya-maya sa pagitan ng 5 hanggang 15 metro ang lalim, lalo na sa mga gilid ng bahura o sa mga submerged structures. Mas gusto nila ang mga lugar na may proteksyon mula sa agos. Gumamit ng heavy-duty bait casting setup na may 20 hanggang 30 pound na linya. Ang mga sariwang squid, hipon o maliit na isda bilang buong pain ay napaka-epektibo. Tandaan, ang lapu-lapu ay kilala sa biglaang paghila at pagtatago sa mga istruktura kaya't kailangan ng mabilis na reaksyon. Tilapia, tilapia. Para naman sa mga freshwater anglers natin, ang tilapia ay palaging isang magandang opsyon, lalo na kung gusto ninyo ng kasiguraduhan. Dahil sa mataas na temperatura ng hangin, ang tilapia sa mga lawa, ilog at palaisdaan ay aktibo pa rin sa mababaw na bahagi. Humanapin sila sa mga lugar na may maraming aquatic vegetation o sa mga shaded areas tuwing tanghali. Ang paborito kong pamamaraan ay gumamit ng simpleng float fishing na may 2 hanggang 4 na kilong linya at maliit na kawil. Ang pain na tinapay, corn kernels, or earthworms ay halos laging gumagana. Munting paalala, ang mga tilapia ay maingat kaya't maging tahimik at malayo sa bangka. Ngayon, silipin natin ang mga kondisyon na nakakaapekto sa ating pangingisda. Panahon. Para sa 14 ng Enero, inaasahan natin
ang medyo mainit at mamasamasang panahon, tipikal sa Pilipinas tuwing Enero. Ang temperatura ng hangin ay aabot sa pinakamataas na 30 degrees Celsius, 86 na degrees Fahrenheit sa araw at bababa sa 25 degrees Celsius, 77 degrees Fahrenheit sa gabi. Mayroon lang tayong maliit na tsansa ng patchy rain or light rain sa araw na may 15% posibilidad at tataas sa 35% sa gabi. Ngunit sa pangkalahatan ay bahagi pa rin tayo ng dry season. Ang hangin ay magiging mula sa silangan na may bilis na humigit kumulang 14 na kilometro bawat oras. Isang gentle breeze lamang. Ang ganitong medyo matatag na kondisyon na may banayad na paggalaw ng hangin ay kadalasang paborabol para sa pangingisda dahil hindi gaanong nababago ang kapaligiran ng isda. Ang presyo ng atmosfera ay inaasahang maging matatag na bahagi ng amihan na lalong nagpapatatag sa galaw ng isda. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig dagat sa Pilipinas ngayong Enero ay nasa average na 27 hanggang 28 degrees Celsius, 81 hanggang 82 degrees Fahrenheit. Ito ay perpektong temperatura para sa karamihan ng tropical fish species na nagpapanatili sa kanila na aktibo at naghahanap ng pagkain. Ang mataas na temperatura ng tubig ay nagpapabilis sa metabolismo ng isda kaya't mas madalas silang kumain. Bahagi ng buwan, sa 14 ng Enero, tayo ay nasa bahagi ng paliit na gasuklay ng buwan ng Iwaning Crescent. Ang buwan ay may ilaw na humigit kumulang 11 hanggang 17%. Ayon sa mga popular na paniniwala ng mangingisda, ang waning crescent ay maaaring maging hamon dahil unti-unting lumalabas ang liwanag ng buwan na minsan ay nagpapabagal sa aktibidad ng isda. Gayunpaman, ang ilang mangingisda ay nakakaranas ng magandang kagat ng isda sa madaling araw bago sumikat ang araw, lalo na sa pagitan ng new moon at first quarter. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Dahil sa mainit at medyo matatag na panahon na may banayad na hangin, ang pangkalahatang aktibidad ng isda ay inaasahang maging mabuti. Low. Bagamat ang paliit na gasuklay ng buwan ay maaaring magpabagal ng kaunti sa kagat, ang mainit na temperatura ng tubig at hangin ay makakatulong na mapanatili ang mga isda na aktibo. Ang mga reef fish tulad ng lapu-lapu at maya-maya ay magiging aktibo at ang bangus sa mga baybayin ay maghahanap ng pagkain. Siguraduhin na iakma ang inyong taktika sa oras ng araw at sa tide dahil mas magiging aktibo ang isda sa mga panahong ito. Kaya mga kaibigan, ang hula ko para sa kagat ng isda ay mabuti, lalo na kung gagamitin ninyo ang tamang diskarte at hanapin ang tamang lugar. Ang matatag na presyon at mainit na tubig ay mga plus points, kaya't huwag kayong panghinaan ng loob sa bahagi ng buwan. Yan ang ating hula sa kagat ng isda para sa araw na ito. Sanay maging swerteng-swerte kayo sa inyong pangingisda. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang tips at mga hula at syempre, isang like kung nagustuhan ninyo ang video na ito. Ano ang inyong mga plano para sa pangingisda ngayong linggo? Ano ang pinakamalaking nahuli ninyo kamakailan? I-share ninyo sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, mga ka-angler, tight lines at good luck!